Topic natin, gabay sa pag-alaga ng ulyanin. Lahat tayo mag-aalaga ng ating magulang, lolo't lola. So ito po ay para mapadali ang pag-aalaga natin para sa kanila. Ipapaliwanag ko lang ng Alzheimer's. Ito yung sakit, nakakalimot sila. At pag sinabi namang demensya, ito yung mga sintomas o grupo ng sintomas. Hindi siya sakit. Pero ang Alzheimer's ay pwedeng magdulot ng pagiging malilimutin o demensya. Pwede pong ma-reverse kapag ginamot ang sakit. Halimbawa naman na stroke ang isang tao. May mga iba ding mga sakit na kasama kaya nagkakaroon ng demensya. Ang demensya ay pagiging makakalimutin, pangmahirap, pangmayaman. Maraming nagkakaroon po ng ganitong sintomas. May mga test na dapat gawin sa kanila para malaman kung anong klase ang kanilang sakit at bakit sila may demensya. Ang doktor po na pwede niyong puntahan, neurologist o yung doktor sa utak at psychiatrist. Neurologist siya yung magte-test kasi kailangan din ng psychiatrist. May mga sakit kasi na nagdudulot ng demensya, yung sakit sa utak. Pag sinabing neurological examination, ito yung tinitignan yung mga reflex ng isang tao. At tinatanong sila ng mental status exam, anong petsa, oras, lugar sila nandun, at tinatanong ng simpleng addition, subtraction, at multiplication. Kailangan din ng ilang lab test, yung mga blood test, at pinapagawan din ng EEG. Ito ay para sa utak. EEG, CT scan, MRI, at kailangan ng psychiatric evaluation kasi kung depressed, pwedeng magdulot ng demensya. Meron po tayong mga suggestion sa pag-aalaga sa ating mga mahal na sa buhay, lalo na kung caregiver kayo. Ibig sabihin, sa inyo pipisan ang inyong mga kamag-anak na may demensya. Number 1, sa pagresolba ng problema, isa-isa lang. Huwag pong sabay-sabay para hindi uinit ang ulo ng nag-aalaga. Halimbawa, kung problema ay pagligo ng pasyente, kailangan simpleng paraan lang para mabago natin yon. Kailangan meron tayong common sense, imagination, ideas. Kailangan masasanay din yung pasyente. Kung ayaw niyang maligo, for example, ng isang may demensya, siya yung pagtanggalin niyo ng butones, ipaliwanag sa kanya, kausapin, nakatingin ang inyong mata, marahan yung sasabihan kung paano maliligo kasi baka ayaw niyang wala siyang damit. Yun yung reason, kaya pala ayaw niyang maligo. So may dahilan siya. At kailangan din ng pahinga doon sa mga nag-aalaga. Kung kailangan humingi ng tulong sa kapitbahay, sa ibang kamag-anak, sa mga kapatid, gawin po natin yan. Kailangan may breaks ang nag-aalaga kasi kung hindi, iinit ang ulo, pare-pareho. Ang pag-aalaga po ng may demensya, kailangan laging relax kasi stress na nga sila. Number 4, kailangan may routine ang pasyente. Ibig sabihin, may oras na sinusunod, gumawa kayo ng schedule ng paggising, pagkain, pagligo, pag-ehersisya ng konti, at pagtulog. Kailangan nyo po silang ipa-exercise ng konti para makatulog sila sa gabi at para hindi sila manghina. So, very important ang paulit-ulit na schedule sa kanila. Kailangan may ID sila para kung bigla silang mawala kasi ang mga taong may demensya, hindi na sila makabalik sa kanilang inuuwian. So may matatawagan ang taong makakapulot sa kanila. Kailangan meron silang ID sa kanilang bulsa or may bracelet or may kwintas kung saan nandun ang telephone ng kamag-anak na pwedeng tawagan. Pwede nyo pong i-label ang mga kwarto, drawers, pinto, gamit sa inyong bahay para kahit papano independent pa rin ng konti ang inyong pasyente. Kung may ipapakausap kayo sa kanya, kailangan isa-isa lang ang pagpapakausap ng tao. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi malilito sila.
Ang problem nga nila is confused o lito sila palagi. Huwag nyo silang pagagalitan. Ang mga confused o litong tao, kausapin ng mahinahon, hawakan ng kamay, ipaliwanag ng mabagal, short words lang ang gagamitin nyo kasi nahihirapan din sila sa pag-intindi. Ang pagtanong, isa-isa lang, yung mabilis sagutin. Huwag yung bibigyan nyo, wala rin kasi silang judgment. So, huwag nyo nang tanongin, ang gusto mo bang kainin ay manok, baka, baboy, gulay. Hindi po, tanong nyo lang, gusto mo ba ng fried chicken ngayon? Ganun lang. So, simple lang. Pero kailangan, independent pa rin sila or self-supporting pa rin sila para hindi sila magagalit. Kung laging nawawala ang pera nila, kailangan itago nyo na yung malalaking halaga. Pero iwanan nyo sila ng barya at isang maliit na bag. Baka meron silang gustong pagbigyan ng pera. Kailangan medyo independent pa rin sila. At kailangan walang kalat sa bahay. Maaliwalas yung bahay. Kailangan yung upuan ninyo merong hawakan para pwede siyang tumayo, umupo ng sarili niya. Ganon din sa banyo. Lagyan ng ilaw ang mga madidilim na parte ng inyong bahay at maraming hawakan para iwas aksidente sa ating pasyente. Kapag ang pasyente nyo gusto labas ng bahay, huwag nyong pagagalitan. Tawagin nyo siya. Bigyan nyo ng ibang gagawin. Sabihin nyo, oh halika lola, magtsaa tayo, kumain tayo. Kung hindi kasi iinit ang ulo niya. At lagyan nyo ng mga bells yung inyong pintuan para kapag siya ay lumabas, maalerto kayo. Alam nyo na nasa pintuan na siya. At yung mga gamit niya, baka kailangan nyo ng bed rails dun sa kanyang higaan para hindi siya mahulog at para hindi siya tayo ng tayo dun sa kanyang higaan. Halimbawa, paulit-ulit na may sinasabi ang inyong pasyente, i-reassure nyo siya. Minsan kasi tanong sila ng tanong, kailan babalik ang nanay ko? Yung pala, may fear siya kung sino mag-aalaga sa kanya. So, i-reassure nyo, andito ako inay para alagaan ka. Makikita nyo, papanatag din ang loob niya. Kung paulit-ulit niyang may gusto siyang gawin, pwede niyo siyang bigyan ng ibang gawain. So, ipagawaan nyo siya ng ibang pagkain. Kapag distracted siya o mabilis maabala, gawin yung tahimik yung lugar. Isa-isa lang ang bisita o ang kumakausap sa kanya. Pag hindi siya makakain mabuti, ilayo nyo ng konti dun sa kanyang katabi para makafocus siya. Kasi hirap din sila sa pag-focus, para focus lang siya sa pagkain. Kapag pinapagalitan ng pasyente ang kanyang tagapag-alaga, i-explain nyo na lang dun sa caregiver niya na intindihin natin yung kalagayan. Hindi naman dahil ayaw sa kanya. Hindi lang niya maintindihan bakit kailangan niya ng caregiver. Isang araw, matatanggap din niya na may tagapag-alaga na siyang iba. Ang problem din sa may demensya, mapagbintang sila, may hallucination sila, paranoid, kung ano-ano iniisip nila. Sa totoo lang, nami-misinterpret nila ang mga bagay-bagay. So, mali yung pag-intindi nila. At minsan, hindi na sila makakilala ng tao o ng bagay. Kahit nga spouse nila o anak nila, one day makakalimutan nila. At mapagtago sila ng gamit at maaaring nalimutan nila saan nila nilagay ang mga importanteng gamit. So, bago kayo magtapon ng inyong basura, baka nandun, tignan nyo ang mga loob ng sapatos, loob ng aparador, baka dun siya nagtago ng kung ano-ano. So, wag nyo agad siyang pagagalitan. Pagdating naman sa pamilya, kailangan divided ang pag-alaga sa inyong mga magulang. Lahat ng mga anak dapat mag-aalaga sa magulang, tulong-tulong. At kung sa inyo naman pipisan ang pasyente na may demensya, ipaliwanag nyo sa spouse nyo ang pagtira nila kasi magiging source ito ng stress sa mag-asawa. At kung meron naman kayong mga anak, ipaliwanag nyo din sa inyong mga anak na maliliit kasi marunong din sila ng awa. So kailangan na naintindihan nila bakit inaalagaan yung lola nila.
Kasi tumitingin-tingin din sila sa paligid, ano yung nangyayari. So meron silang awa, may lungkot. Bakit nangyayari itong mga to? So kailangan nila ng explanation. Lalo na kapag teenager ang anak nyo. Kasi ito yung time na kailangan ang oras ng magulang sa kanila. Kaya lang nahahati. So ipaliwanag nyo yung family dynamics. Isulat ang mga gagawin nung pasyente, baka naman kaya pa niyang sumunod. Pumili kayo ng mga damit at sapatos na mabilis isuot or kung pwede nga slip-ons, yung mga gamit ng inyong pasyente na luma, mga pictures, photo albums, ilagay nyo lang dyan sa tabi niya kasi paulit-ulit niya yung titignan. Ang maganda kasi, sense of security yon para sa inyong pasyente. Anong pagkain ang papakain sa kanila? Yung mga masusustansya, may omega-3 fatty acid, katulad ng mga isda. Assorted pa rin, iba't iba, kasi para hindi siya magkulang ng mga protina at pangunahing vitamina, mineral. Again, uulitin ko po, ang doktor na kailangan natin, neurologist or yung doktor sa utak, at kailangan din ma-consultant kahit once sa isang psychiatrist. So sana po itong mga ito makatulong sa mga pamilyang nag-aalaga ng ulyanin o makakalimutin at isang araw tayo din ay magiging malilimutin. Salamat po.